president now faces a profound crisis of confidence, especially in the way these corruption investigations are being handled, which appear to lack both direction and resolve. We also seek clear answers on how a budget that deprived Filipinos of billions and billions of pesos was approved under his watch. Bumanat na rin si VP Sara matapos ang revelasyon ni Saldico, nasa krisis na raw ang Pangulo. Ang bise raw mismo saksi sa pagmanipula ng pondo na para dapat ay sa mga Pilipino. Hindi naman ito pinalagpas ng palasyo. Sabay sa buwelta ng Malacanang ang balasahan. Sa gitna ng mainit na iskandalo, ilang cabinet official ang bumaba sa pwesto. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa mga kaibigan nating Pangasinense, maabigya labi. Simulan na natin ang agenda. Panibagong cabinet shake-up, Lucas Bersamin at Amina Pangandaman tanggal na. VP Sara nakiisa sa mga protesta laban sa administrasyon. Buwelta ng Malacanang, huwag magmalinis at magpakabayani. Exclusive contractor Edwin Guardiola, iniimbestigahan na rin ng ombudsman kaugnay ng flood control scandal. Arrest warrants laban sa ilang senador, posible raw sa susunod na buwan. Aide ni Zaldico at kanyang asawa binugbog daw bago inilipad ng Chile. Aligasyon ni dating Congressman Mike Defensor pinalagan ng NBI. At Tom Cruise at Debbie Allen hataw sa dance floor. Mayroong major shake-up sa gabinete ni PBBM. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes live mula sa Malacanang. Ivy, so who's in and who's out? Corina, kumpirmado na ang naunang ulat ng Billionaire News Channel na papalitan ng Pangulo ang kanyang Little President. Tinanggap na ni Finance Secretary Ralph Recto ang offer ng palasyo na umupo bilang Executive Secretary kapalit ni Lucas Bersamin. Inanunsyo ng palasyo ngayong hapon lang na nagbitiw sa pwesto ang dalawa sa pinakamataas na opisyal ng gabinete ng Pangulo. Out of delikadeza, nag-resign si Executive Secretary Lucas Bersamin at Department of Budget and Management Secretary Amina Pangandaman. Paglilinaw ng Malacanang, voluntaryong nag-resign ang dalawa para mas maging maayos umano ang investigasyon sa flood control scandal na ito. President Ferdinand R. Marcos Jr. has formally accepted the resignations of Executive Secretary Lucas P. Bersamin and Department of Budget and Management Secretary Amina Pangandaman. Both officials respectfully offered and tendered their resignations out of delicadeza after their departments were mentioned in allegations related to the flood control anomaly currently under investigation, and in recognition of the responsibility to allow the administration to address the matter appropriately. Sa isang text message, natanong si Bersamin kung totoo ba ang bali-balitang napalitan na siya bilang Executive Secretary ngayong hapon. Ang tanging sagot ni Bersamin ay hintayin na lang ang official announcement ng Pangulo. Nauna nang iniulat na BNC na matunog ang pagpapalit ng Pangulo ng kanyang Executive Secretary. At ayon sa source ng Billionaire News Channel, isa si Finance Secretary Ralph Recto sa mga lumutang na pangalan na papalit kay Bersamin. Bilang miyembro ng economic team ng Pangulo, mahaba na ang political career ni Recto bilang dati na ring Deputy Speaker at Representative ng Batangas 6th District. Naging senador din si Recto ng 3 termino. Si Recto ang nasa likod ng Universal Healthcare Act, Rice Tarification Law at ang Ease of Doing Business Act na pinagmula ng Anti-Red Tape Authority. Si Recto rin ang principal author ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion Act o TRAIN Law of 2018.
Itinanggi ni Recto ang balitang ito ngayong hapon pero kinumpirma ng Billionaire News Channel na tinanggap din niya ang alok ng palasyo. I hear talks from you guys. Should there be an offer, will you accept it po as ES? There is no offer, there's nothing to accept. So you remain as DOF? I remain as DOF. I'm here as Secretary of DOF. And then talk, sir, not necessarily kay ES Bersamin, sir, cabinet revamp. I'm not aware of any yet. Kurina, kapapasok lang na balita, nag-resign na rin ang kamag-anak ni Bersamin na si Presidential Legislative Liaison Office o PLLO Undersecretary Adrian Bersamin out of delikadesa. Gaya ng nakatatandang Bersamin at ni Pangandaman, voluntaryo raw nag-resign si Adrian Bersamin. Samantala, uupo si Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Frederick Go, bilang bagong DOF Secretary. At ang kanya namang pwesto ay nananatiling bakante hanggang ngayon. Sa DBM naman, uupo si Undersecretary Rolando Toledo at wala pa rin kapalit si umaong Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Balik sa iyo, Corina. So walang katotohanan yung ibang marites na ang papalit as legal counsel ay si Ginoong Bersamin. Wala pa kayong naririnig na ganon? Yes, Corina, natanong natin yan kanina at wala pa nga pupuntahan ngayon si dating Executive Secretary Bersamin. At anong implikasyon ngayong bakante naman ng Special Economic Advisor position? Wala raw magagalaw o walang magiging epekto ang pagkakalipat ni Secretary Go dahil under din naman ng Department of Finance ang Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs position. Okay, so ngayon na sila ay private individuals. Ano? Does that afford them the privilege to evade investigation o kasama pa rin sila sa mga investigasyon? Kurina, mapa private citizen or public personality, wala raw talagang sisinuhin ang administrasyong ito sa pagpapanagot sa flood control scandal na ito. At natanong rin kung yung bang rule na yan, does that apply to the President? Ang sagot ng palasyo ay oo. Pero ayon sa kanila, the fact that the President started this investigation assures the public that his conscience is clean. Ayun, okay. So that answers my next question na dahil nabanggit din si Pangulo ni Ginoong Saldico, siya rin ba ay bababa? Pero palagay ko depende kung gaano kalalim ang sinasabi na pagkakadawit sa mga kung ano-anong proyekto at ano-anong anomalya. Siya lang siguro makakasagot. Nagsalita na ba si Pangulo tungkol dito? Sa ngayon, tanging si Undersecretary and Palace Press Officer Claire Castro pa lang yung nakakapanayam ng Malacanang press corps tungkol dito sa pinaka-latest at pinakamalaking cabinet shake-up ng kanyang administrasyon. Okay, maraming salamat. Ivy Reyes, nag-uulat live mula sa Malacanang. Nahaharap na sa krisis ang Pangulo. Yan ang hirit ni VP Sara laban kay PBBM matapos siyang ituro bilang utak umano sa multi-billion peso insertion sa 2025 budget. Dagdag ng bise, Filipinos deserve better. Agad naman itong sinagot ng Malacanang. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo. The President now faces a profound crisis of confidence, especially in the way these corruption investigations are being handled, which appear to lack both direction and resolve. Ito ang banat ni Vice President Sara Duterte laban kay President Bongbong Marcos na ngayon ay humaharap sa mga aligasyong siya raw ang may pakana sa 100 billion peso insertions sa 2025 budget. Sa isang pahayag ngayong araw, sinabi ng bise na nakikiisa siya sa galit at pagkadismaya ng taong bayan dahil nasaksihan niya umano mismo ang pandarambong na ginagawa ng Administrasyong Marcos Jr. sa bansa. Nasaksihan ko mismo kung paano minanipula ng House of Representatives ang budget ng Department of Education. Sa halip na sundin ang listahan ng DepEd upang matugunan ang malalang kakulangan sa classrooms, misulang ginawang pork barrel ang pondong nakalaan para sa kabataang Pilipino at pinaghati-hatian ng mga kongresistang malapit
sa mga makapangyarihan. Dagdag ni VP Sara, madalas na raw siyang nakikipag-usap sa mga kababayang OFW bago pa man sumabog ang flood control scandal. Kaya nauunawaan niya raw ang galit ng mga tao, lalo na sa paniningil ng transparency at accountability mula sa gobyerno. Sa aking pagbitiw bilang kalihim ng DepEd, ininda ko ang kaliwat kanan na atake kasama na ang impeachment para lamang mapagtakpan nila ang katiwalian sa 2025 budget. Kaisa rin daw ng bise ang milyon-milyong Pilipinong dismayado sa kasalukuyang estado ng pamahalaan. We also seek clear answers on how a budget that deprived Filipinos of billions and billions of pesos was approved under his watch. Napabalitang naka-check-in raw si VP Sara sa Manila Hotel kahapon para makilahok sa unang araw ng Iglesia ni Cristo Rally for Transparency and Accountability. Pero kinumpirma ng kanyang tanggapan na hindi ito totoo at sa halip ay nasa lamay ni former Senate President Juan Ponce Enrile. Agad namang bumuelta ang Malacanang. Ani Palace Press Officer Claire Castro, huwag na raw magmalinis ang hindi malinis at huwag magpakabayani ang hindi bayani. Tama rin naman daw na Filipinos deserve better. Kaya dapat magpaliwanag ni VP Sara tungkol sa usapin ng confidential funds sa DepEd at OVP kung talagang seryoso siya sa panawagan ng transparency at accountability. Si PBBM din aniya ang nanguna sa pagpapaimbestiga sa mga maanumalyang flood control project na existing na mula 2020 na hindi ginawa ng nakaraang administrasyon sa pamumuno ng tatay ni VP Sara na si former President Rodrigo Duterte. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Makonsensya kayo, yan ang panawagan ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa mga sangkot sa flood control scandal. Umalma rin ng religious group sa mga balitang bahagi ang kanilang rally ng umano'y destabilization plot laban sa Marcos Jr. administration. Narito ang Agenda Report ni Hannah T. Pilit inaangguluhang ang mapayapang pagkilos na ito ay bahagi raw ng planadong destabilisasyon sa gobyerno. Totoo ba yun? Totoo ba yun? Pinasinungalingan ng Iglesia ni Cristo ang pag-uugnay sa kanilang 3-day protest sa di umano'y destabilization plot laban sa Administrasyong Marcos. Paglilinaw ni INC spokesperson Brother Edwil Zabala, matagal na raw silang nakikipag-ugnayan sa local at national government tungkol sa rally. Napakalinaw po ang walang batayang pagpaparatang at pagdadawit sa iglesia sa kung ano-ano ay isang coordinated diversionary tactic. Mula sa entablado ng Quirino hanggang sa may UN Avenue, napakamping ang INC members gamit ang kanilang tent, floor mats at iba pa. Simbolo raw ng pagkakaisa nila sa loob ng 3 araw para isulong ang transparency and better democracy. Hindi nagpatinag ang lagpas kalahating milyong INC members sa pabago-bagong panahon sa Quirino Grandstand para isigaw ang kanilang panawagang mapanagot ang mga sangkot sa flood control scandal. Sabay-sabay po sabihin natin, makonsensya kayo! Papaano natin paniniwalaan ang mga konklusyon at resulta ng investigasyon kung sila-sila lang ang nagtatanungan? Pinuntirya ni Zabala ang tila pagiging selective umano pagdating sa pag-iimbestiga sa mga kongresista. Pinanawagan nitong buksan na sa publiko ang closed-door investigation ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Kung sino pa raw kasi ang ugat ng insertions at korupsyon, mukhang sila ang hindi makakasuhan, habang ang mga mismong tumestigo at inilantad ang di umano'y limpak-limpak na cash deliveries sa mga kongresista ang posibleng panagutin. Ganito rin ang pagtingin ni Senator Rodante Marcoleta na matagal ng kasanggi ng INC. Hindi naman daw independent ang ICI kung hihingi sila ng tulong sa lahat ng sangay ng gobyerno. Pinaalala rin ni Marcoleta sa Ombudsman at kay Prosecutor General Richard Fadulyon na wag daw pagtakpan ang pag-iimbestiga sa tila explosive video statement ni dating Congressman Saldico.
May pasaring pa siya kay Fadulyon matapos nilang magkainitan sa latest Senate Blue Ribbon Committee hearing tungkol sa usapang restitution ng state witnesses. Pa-English pa siya. Akala niya siguro hindi niyo naiintindihan yung English niya kahit convoluted ang kanyang paliwanag. Ang totoo niya, mas marami pa sa inyo mas marunong mag-English kaysa sa kanya. Sa kabila nito, nilinaw ng INC na hindi nila gustong patalsikin ang administrasyon at sa halip, paigtingin ang panawagan sa isang mas maayos na sistema ng pamamahala ng gobyerno. Pinayagan ng Manila LGU ang pagcamping sa grandstand at nagsuspindi na rin ng klase sa lahat ng antas, public at private, mula November 17 hanggang 18 kasunod ng protest action ng INC. Para sa agenda, Hannah T., Billionaire News Channel. Ikalawang araw ngayon ng 3-day anti-corruption rally ng INC. Tulad kahapon, generally peaceful ang protesta. Pero mas kakaunti raw ang sumipot sa Quirino Grandstand sa Maynila. Narito ang agenda report ni Ian Maghanoy live mula sa Quirino Grandstand. Ian, kamusta na ang sitwasyon dyan? Vicky, tama ka. Bumaba nga kaninang umaga ang bilang ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na nakiisa dito sa pangalawang araw ng kanilang mapayapang kilos protesta sa Quirino Grandstand sa Maynila. Pansin na halos kakaunti lamang ang bilang ng mga rallyista dito sa Quirino Grandstand sa Maynila ngayong Lunes. Kung kahapon araw ng Linggo, unang araw ng protesta, ay halos hindi mahulugong karayom ang Quirino Grandstand, ngayon malaki na ang espasyong laktaw ng bawat nagpoprotesta sa isa't isa. Ngayon ang ikalawang araw ng 3-day rally for accountability, transparency, justice and peace na pinangunahan ng religious group na Iglesia ni Cristo. Base sa pagtataya ni National Capital Regional Police Office Chief Police Major General Anthony Aberin, 220,000 na INC protesters lamang ang nakilahok ngayong araw. Malaki ang ibinaba nito kumpara sa pumalong 600,000 na naitalang bilang kagabi. Kumonti man, tuloy ang panawagan ng mga rallyista hanggang bukas kahit paraw abutan pa ulit sila ng ulan. Ulan init po, kaya namin. Pag sinabi sa amin, lalo na kami mga Iglesia ni Cristo, ulan init, ano man mangyari, sumusunod kami sa pamamahala. Okay lang po. Rain or shine po. Nandito naman po yung mga payong namin. Apo. Hindi po kami aalis, makikipagkaisa po. Patuloy naman ang pagmamonitor ng mga pulis para siguruhing ligtas at mapayapa ang mga kilos protesta. Dito po sa Quirino Grandstand, from 1,400 plus, nagbawas na po tayo. Halos sa 600 na lang po yung dineploy po natin. Pero wala po dito sa vicinity po ng Quirino Grandstand. Nasa may Anda Circle, nasa lampas ng US Embassy at saka sa may malapit po sa lampas po ng Calaw at saka sa may Taft Avenue. Pinky, sa ngayon as we speak ay kinumpirma naman ng National Capital Regional Police Office Public Information Office na as of 5:30 p.m. ay nanumbalik na sa 600,000 yung bilang ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na nakikiisa sa panawagan nga dito sa Quirino Grandstand sa Maynila. At isa sa mga dahilan ay kung bakit muli nang bumalik ang bilang na yan ay alas 4 kasi ng hapon nagsimula ang programa nila dito sa Quirino Grandstand. Vicky? Maraming salamat, Ian Maghano ay nag-uulat ng live mula sa Quirino Grandstand sa Maynila. Kaugnay sa mga kamakailang pangyayari, makakausap natin ngayon Father Jerome Ceciliano. He is the Executive Secretary of the Episcopal Commission on Public Affairs ng CBCP. Magandang gabi po sa inyo, Father Ceciliano. Napakadilim po dyan. Nasaan po ba kayo? Ha? Ako po ay andi dito sa Malapit Church. Meron po akong talk immediately after this interview. Pupunta na ako doon sa talk. Kaya nandito po ako ngayon sa loob ng sasakyan dahil mahina po yung signal sa kumbento po ng Malapit Church. Maraming salamat po sa inyong panahon at sa inyong effort makausap kami. Ano po ang paninindigan ng Simbahang Katoliko dito po sa gulo sa politika? Nagpalabas po ng statement ang presidente ng Catholic Bishops Conference of the Philippines at nilinaw po niya na dapat na mapanuri pa rin ng mga tao. Panatilihin natin na tayo ay malumanay sa pagtanggap nitong mga
impormasyon katulad ng ginawa po ng dating kongresistang si Saldico. At ando doon din po sa statement na sana ay bumalik dito ang dating kongresista para harapin niya yung mga investigasyon at kung maaari ay mag-provide din po siya ng mga evidences para makorroborate yung kanyang mga isiniwalat. Okay, at so kayo po ay naniniwala sa rule of law kasi marami po ang mga haka-haka tungkol po sa pilit na pagpapababa sa Pangulo o kaya po ay wag nang hintayin lahat pa ng mangyayari sa investigasyon, magkaroon po ng revolutionary government. Meron po bang paninindigan din ng simbahan dito? Wala pong paninindigan ng simbahan na pababain ang Pangulo. At yung binabanggit po ninyo na rule of law, yun po yung pinaninindigan. Kung ano yung legal na proseso, dapat gawin po ito. At kung sino man po ang mga nasasangkot ay dapat litisin at kasuhan na para magkaroon na ng accountability. Kasi yung accountability po ay isa din yan sa panawagan talaga ng simbahan. Ulitin ko lang po, wala pong panawagan na mag-resign kung sino man. Basta po ang mahalaga dito, may mga makakasuhan at umusad yung legal na proseso. So, nagkakaiba po ba masyado ang inyo pong mga statements, mga pahayag doon po sa panawagan ng INC itong nakaraang 2 araw? Well, napanood ko po yung sinasabi ng INC. Sila din naman po ay hindi naman daw nila pinagre-resign ang Pangulo. At nakita ko ho doon sa mga placard nila, accountability din. Nakita ko din ho na sana walang sasantuhin sa investigasyon na to. So, ibig sabihin, mukha namang merong congruence, yung pong mga panawagan na naririnig po natin sa hanay ng INC at saka ng Simbahang Katolika, sama na rin siguro ng publiko. Although, batid po nating lahat na meron talagang mga sektor na nagnanais na mag-resign ng Pangulo. Pero hindi po kami kasali doon. Okay. At kayo po ay, ang Simbahang Katolika ay magiging mas aktibo sa November 30 protest rally. Okay. Yung pong protest rally sa November 30, hindi po talaga ini-endorso ito ng kapulungan ng mga obispo. Pero open naman po kung sino yung pwede ang gusto na sumama doon po sa rally. Pero bilang isang organisasyon, wala po tayo na tacit na endorsement patungkol po dito. Kasi nga po ay ayaw din natin na mabahiran din ng politika, yung pong kapulungan. I'm talking about the conference. But at least kung meron mang personal na paninindigan ang isang pare o obispo, pwede naman ho na kumbaga pumunta doon sa rally. Maraming salamat sa inyong oras, Father Jerome Ceciliano, Executive Secretary of the Episcopal Commission on Public Affairs ng CBC. Thank you, Corinne. Hindi sedition kundi freedom of expression ang panawagang mag-resign na si Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang hit ni Cavite Congressman Kiko Barzaga na sumipot sa anti-corruption rally sa People Power Monument ngayong araw. Narito ang agenda report ni Andrea Salve, live mula sa White Plains. Andrea, anong iyong update? Hapon na nga nagsimula ang programa ng United People's Initiative dito sa People Power Monument at isa nga sa mga nagtalumpati si Cavite Representative Kiko Barzaga. Kaisa ng UPI ang panawagan ng kongresista, resignation ni Pangulong Bongbong Marcos. We gave him a large mandate, a large responsibility at wala pa siyang nagagawa. Kaya to all government agencies, to all private citizens, to all Filipinos, my recommendation would be to withdraw support from President. Maliban sa resignation ni PBBM, kasama rin daw sa dapat ipanawagan ang pag-withdraw ng suporta para rito. Ayon kay Cavite Representative Kiko Barzaga, hindi na raw kakayanin ng bansa ang 3 taong pamumuno ng Pangulo. Sa gitna yan ng malawakang korupsyon na nabunyag sa flood control scandal at kasunod ng 3-part expose ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico kung saan inginuso nito si PBBM sa iskandalo. Kasama ang expose na yan sa pinanood ng libu-libong dumalo sa ikalawang araw na rally ng United People's Initiative sa People Power Monument. Sinagot pa ni Barzaga ang naging pahayag ni Interior Secretary John Vic Remulla na close to inciting to sedition daw ang mga panawagan ng UPI. If he believes that calling for Marcos to resign after all the things that we've seen is seditious, then that's up to him. But I don't think it will hold up in court.
sa kanilang permit para makapag-rally sa PPM. Kasama sa mga kondisyon ang pagbabawal sa anumang acts of rebellion, insurrection or sedition, maski na kahit anong uri ng incitement. Magiging grounds daw ito ng dispersal at apprehension alinsunod sa mga probisyon ng Revised Penal Code. Pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi nagbago ang pulso ng mga nakiisa sa rally. Willard, as of 5:47 kaninang hapon, pumalo na sa 4,500 rally participants ang naitala ng Quezon City Police District. Ito namang White Plains ay hindi na pinapadaanan sa anumang uri ng sasakyan dahil gamit na ang buong kalsada ng rally ng UPI. Balik sa iyo, Willard. Maraming salamat, Andrea Salve, nag-ulat ng live mula sa White Plains. Hindi safe si BBM sa flood control scandal kahit maraming nagdududa sa mga akusasyon ni Congressman Zaldico. Paniwala ni Attorney Salvador Panelo, posible ring ilaglag ang Pangulo ng sarili niyang kamag-anak. Narito ang agenda report ni Attorney Karen Jimeno. Hindi maikakaila ni Pangulong Bongbong Marcos na dawit siya sa flood control scandal. Yan ang paniwala ni Attorney Salvador Panelo, ang Chief Presidential Legal Counsel ng Duterte Administration. Sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, giit ni Panelo na may command responsibility si PBBM sa mga maanumalyang infrastructure projects sa DPWH. Why would the President order insertions at the bicameral conference committee when he could have made these as items in the budget doon pa lang sa pag-prepare ng yung NEP, di ba? Simple. The answer there is to provide him with deniability. The problem with these people, they are underestimating this president. They tell us he's weak. I disagree. He has political will. He was able to do that in the KOJC. Can you imagine sending their 3,500 policemen just to arrest Kibuloy? Dagdag ni Panelo, maaaring ma-impeach si PBBM dahil sa iskandalo. Pero malabo niya itong mangyari sa ngayon. Whether or not this will push through in Congress, I don't think so because his allies are there. Sa tumitinding galit ng publiko dahil sa pagnakaw sa pondo ng gobyerno, naniniwala si Panelo na susubukan ng mga opisyal na isalba ang kanilang sarili para makaiwas sa accountability. Ibig sabihin, maaaring idawit ni former House Speaker Martin Romualdez ang kanyang pinsan. Sa palagay mo ba, will Martin Romualdez stick with President Bongbong Marcos till the end? Sa tingin ko, survival mode lahat yan. Magtuturuan lang yung mga yan. Pero, at the end of the day, they will all be jailed. Kasi people are revolting now. Galit sila eh. Maniwala ka. Hindi rin inaalis ni Panelo ang posibilidad na mawalan ng suporta si PBBM sa hanay ng uniformed personnel. Tingin ko sa military ever since, naghihintay lang yan eh. They will withdraw support kung nakita na talaga yung taong bayan ay ayaw na sa present dispensation. They will withdraw support. Ganyan ginawa nila sa panahon ni Johnny Ponce Enrile, panahon din ni Angelo Reyes. Di ba? Nung nakita nilang marami ng tao, saka sila nag-withdraw ng support. Kaya pero at the moment, meron ka bang personal knowledge of any discussions with military or former military? Ako, I just analyze and prophesy. I don't destabilize. Wala naman daw bilib si Panelo kay Senator Amy Marcos sa suporta nito sa mga Duterte. Aniya, hinayaan lang ng senadora na maaresto si former President Rodrigo Duterte at isuko sa ICC sa The Hague, Netherlands. Para sa agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionaire News Channel. Sagutin na ang mga bintang ni Zaldico. Yan ang unsolicited advice ng mga political analyst kay PBBM sa gitna ng alegasyong nakatanggap daw ito ng multi-billion peso kickbacks mula sa mga flood control project. Narito ang agenda report ni George Cahiles. Address the public. Hindi na raw dapat iwasan ng Malacanang ang aligasyon
ni dating Congressman Zaldico na di umano ay nakatanggap si Pangulong Bongbong Marcos at pinsang si dating House Speaker Martin Romualdez ng nasa 56 billion pesos mula sa 2025 budget insertions. Ito ay sa harap ng tumitinding panawagan ng publikong managot ang lahat ng mga kurakot sa pamahalaan. Nakakabahala na rin daw ang epekto ng iskandalong ito sa ekonomiya. He has not been forthright with the Filipinos. Utang mo yung mandato mo sa amin. Dapat lang mag-explain ka. Pero yung paikot ng paikot na hindi mo tinutumbok kung ano talaga yung gusto mong sabihin sa amin, hindi, nakakalungkot kasi taxes natin eh. Ito yung maaari nating makita as we progress, as the days go by, kung paano syempre ito ika-counter ng Malacanang and how the people will definitely react to this. Kasi kung titignan natin, hindi lang naman to politika. We are at the threshold of our country's history right now na kung saan pati yung ekonomiya natin is actually feeling the brunt of it. May hamon din sa palasyo ang ilang eksperto kung gusto raw nitong humupa ang galit ng publiko. The paper trail is with them. The money trail is with them. Why don't you bring out the small committee report? Why don't you bring out the bicameral report? Why don't you reveal the insertions being made? Lumantad na ang matagal nang hinahanap na si Ko sa 3 video sa social media. Dito, inilahad niya ang umano'y pagde-deliver ng male-maletang pera sa bahay ni Romualdez at sa Malacanang. Si Ko ang House Appropriations Committee Chairperson sa unang 3 taon ng Marcos administration. Nauna nang lumabas ng bansa ang dating mambabatas at wala pang makapagsabi kung nasaan ito. Ilalabas ko po ang buong detalye sa darating na mga araw. Kaunting pasensya pa po. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Hindi naman isinasantabi ng isang political analyst ang martial law scenario. Matatanda ang nagdeklara ang ama ng Pangulo na si dating President Ferdinand Marcos Sr. ng martial law noong 1972 na ipinatupad ng higit 1 dekada. Sa panahong iyon, naging laganap ang korupsyon at paglabag sa mga karapatang pantao. Medyo may hirap talaga yung martial law ngayon kasi syempre may mga requisites, no? Lawlessness, rebellion, something like that. And of course, it has to pass through the Congress for it to be approved. Although may mga safety nets na meron tayo sa martial law, hindi natin inaalis yung possibility na yon. Agad naman itong pinabulaanan ng Malacanang. Wala raw sa radar ng Pangulo ang martial law at naiintindihan daw niya ang galit ng publiko. Para sa Agenda, George Cahiles, Billionaire News Channel. Sa sports, muli na namang nasungkit ni Jannik Sinner ang kampyonato sa ATP Finals. Alamin natin ang detalye mula sa ating kasamang si Matteo Gudicelli. Matteo. Yes, Willard, Jannik Sinner does it again. The Italian stallion won his second ATP Finals in a row matapos talunin si world number 1 Carlos Alcaraz. The Spaniard put Sinner to the test in Turin. But despite not being at his best and struggling with his service game, Sinner held his nerve. All praises naman sa kanyang rival. I felt the improvements, of Jannik. And I said many times, I think a player like him, he always come back stronger from the losses. He always learn from the losses, and once again, he got shown everybody that he did it. I felt like small details made the difference. I was lucky when I broke him back with a shanked return. I also have to say that. But no, at the end of the set, I felt like we both were playing great tennis from the back of the court, and the small margins are very, very small. Sinner missed out on ending the year as world number 1 matapos i-dominate ni Alcaraz ang 3 round-robin matches last week. But Sinner won in the last act of 2025 to crown the best season of his career. Here at home, hands-off daw si Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino sa turmoil within the Philippine National Volleyball Federation. Yan po ang agenda report ni Sheila Salaysay. Hindi matapos-tapos ang kontrobersiya sa paligid ni Philippine National Volleyball Federation President at FIVB Executive Tad Zozara.
Unang lumabas ang mga kritisismo sa nilalangaw umano na venue at sa paglitaw ng logo ng isang illegal betting site sa Pilipinas sa international broadcast ng FIVB Men's World Championship. Kasunod nito, sinita siya sa Senado, pinuna ang mataas na presyo ng ticket at binatikos ang umano'y pagiging arogante at mahigpit sa media access. At ngayon, habang patuloy pang nabubunyag ang mga detalye, umuusbong naman ang mga matagal ng reklamo tungkol sa internal management ng PNBF. Sa ilalim ng pamumuno ni Zozara, ilang miyembro ang mariing humihingi ng pagbabago na tila isinasantabi ni Zozara. Matatangdaang ang PNVF ay itinatag ng Philippine Olympic Committee upang magkaroon ng kinikilalang National Federation para sa volleyball sa Pilipinas. We see to it na everything is in order. Pati yung pag-election nila, dapat meron kaming observer, may request na invalid yun pag wala yung POC doon. So, ganun yun. Meron silang autonomy. Pero, kami yung mother nila. Ngunit hindi POC ang nag-appoint sa mga taong nasa posisyon at gumawa ng bylaws. Dagdag pa ni President Abraham Bambol Tolentino, hindi maaaring mag-intervene ang POC sa anumang internal issues mayroon ang PNVF. Sa kabila ng mataas na posisyon ni Zozara sa international volleyball, patuloy ang pressure na ayusin ang mga internal issues na umanong nagiging hadlang sa tunay na pag-unlad ng sport sa bansa. Hanggang sa kasalukuyan ay kinukuha ng Billionaire News Channel ang panig ng kampo ni Zozara. Pero hindi pa rin ito tumutugon sa aming mga pinadalang mensahe. Para sa Agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel. Contractor Edwin Guardiola iniimbestigahan na rin ng Ombudsman kaugnay ng flood control scandal. Susunod yan sa Agenda. Traffic check muna tayo ngayong Lunes sa EDSA Guadalupe. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Sinisilip na rin ng Ombudsman ang umano'y papel ni Contractor Edwin Guardiola sa flood control scandal. Ayon sa isang kongresista, aabot sa mahigit 100 bilyong piso ang presyo ng mga kontratang nahawakan nito mula 2022. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Iniimbestigahan na ng Office of the Ombudsman si Construction Workers Solidarity o CWS Party List Representative Edwin Guardiola. Yan ang kinumpirma mismo ni Ombudsman Boying Remulla sa Billionaire News Channel sa isang text message. Kasunod yan ang kanyang pahayag na posible nang maihain sa December 15 ang arrest warrants ni Senators Cheese Escudero, Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, former Senators Nancy Binay at Bong Revilla at nasa mahigit 20 kongresista. Ayon kay Ombudsman Remulla, under investigation si Guardiola dahil sa umano'y pagkasangkot nito sa korupsyon sa DPWH projects at dahil isa umano ito sa mga tinatawag na contractor o mga kongresista na contractor din ng pamahalaan.
eksklusibo naming nakapanayam si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. At aniya, kilala si Guardiola bilang isa sa mga umano'y top contractor sa lalawigan ng Batangas. Si Congressman Guardiola ang pinakamalaking contractor na nasa Kongreso ngayon. Alam naman naming lahat na yung talagang big fish sa mga DPWH projects sa Batangas ay si Congressman Edwin Guardiola. Kaya sana isama na sa mga investigasyon tungkol sa mga DPWH projects si Congressman Edwin Guardiola. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel na mayroong 30.1 billion pesos worth of DPWH contracts na nahawakan ng 3 kumpanya na pagmamayari ng mga Guardiola mula na maupo si Congressman Edwin sa Kongreso noong 2022. Una ang Newington Builders na nakapangalan sa sister-in-law ni Congressman Edwin na si Elaine Guardiola. Ikalawa, ang S.Ang Construction and General Trading Incorporated, kung saan si Kim Ann Guardiola Esguera naman, anak ni Congressman Edwin, ang nakalagay na Authorized Managing Officer. Ikatlo ang Laurel Development Corporation na nakapangalan sa kapatid ni Congressman Edwin at kasalukuyang mataas na kahoy Batangas Vice Mayor Erel Guardiola. Pero sa pagsisiwalat ni Congressman Leviste, tila maliit na bahagi lamang ito sa totoong bilang ng mga kontrata na nakubra ng kongresista. Malaking bahagi raw kasi ng mga proyektong nabili at ibinenta ni Congressman Guardiola hindi nakapailalim sa mga nabanggit naming kumpanya. Yung mga proyekto na nakapangalan sa mga kumpanya niya ay 1/3 po lamang ng mga pondo na nabili niya. Ito po ay sinabi din sa akin ng isang politiko na malapit kay Congressman Guardiola. Ang total na mga proyekto ni Congressman Edwin Guardiola sa DPWH ay mahigit 100 billion pesos. Maaring mas malapit pa sa 150 billion pesos. Sa mismong distrito raw ni Congressman Leviste, 2 ang kontraktor na ginamit umano ni Congressman Guardiola. Isa rito, hindi nakapangalan sa kanya. Si Congressman Edwin Guardiola ay may 2 contractor na ginamit sa mga proyekto sa aking distrito ngayong 2025. Ang isa, S.Ang Construction, ay nakapangalan sa kanyang pamilya. Ang isa naman, Redicon Trading, ay hindi nakapangalan sa kanya. Pero ayon sa mga opisyal ng DPWH, ang mga proyekto ng Redicon Trading sa unang distrito ng Batangas ay sa kanya. At alam ko din ito dahil sinabi niya ito sa akin mismo. Dagdag pa niya, may pagkakataon din daw na sinubukang kunin ni Congressman Guardiola ang kanyang suporta para sa implementation ng isang overpriced project na hawak ng kumpanyang ito. Ang local government ng TUI Batangas ay nag-oppose sa asphalting ng mga proyekto sa bukid ng TUI dahil sinabi nila dapat concrete dahil flood prone ang mga lugar na ito. At si Congressman Guardiola mismo ay tumawag para tanggapin ng local government ng TUI ang asphalting sa mga roads na ito. Sinubukan naming kunin ang panig ni Congressman Guardiola pero hindi pa rin ito tumutugon sa aming mga tawag at mensahe. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Kumbinsido ang dating mambabatas na si Mike Defensor na hawak ng Marines ang Senate witness na si Orly Gutesa. Babaliktad din umano ang testigo. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Hawak ng Philippine Marines si Orly Gutesa, ang surprise witness ni Senator Rodante Marcoleta na hindi pa muli nagpapakita hanggang ngayon. Ayon yan kay dating anak Kalusugan Representative Mike Defensor. Noong lumabas si Gutesa, and in fact, nagkaroon nga ng away, di ba, kahapon, kinuha siya ng Marines to protect him. Which was being denied by the Marines. Okay. Hindi nila pwedeng i-deny. Tahimik lang ako, ayaw ko mag-react. But nasa kanila, nasa MC2, which is the intelligence arm of the Marines.
Mother Unit ni Guteza ang MC2. Pero kung noon ay pinoprotektahan daw ito ng kanyang mga kabaro, ngayon detained na raw si Guteza. Pumirma na rin daw ng papel si Guteza para mag-recant at bawiin ang kanyang testimonya. Sa Senate Blue Ribbon Committee, sinabi ni Guteza na siya mismo ang nagdala ng flood control kickbacks kay dating Speaker Martin Romualdez at resigned Congressman Zaldico. Tapos si Guteza could not be found. And Sec Edwin, ako na unang magsasabi na pa-recant na nila si Sergeant Guteza. Talaga? Pina-recant na nila, pinapirma na nila, binidyo na nila. Ayun yung sinasabi ni Amy? Yes. So sabi ko nga, kawawa naman yung tao kung pwede i-release na nila. Ayon pa kay Defensor, bago mapadpad sa Chile ang close aide ni Ko na si John Paul Estrada, binugbog daw muna ito at ang kanyang asawa. Kumpiskado raw ang kanilang mga pasaporte at nakarating sa Chile gamit ang mga dokumentong hindi nakapangalan sa kanila. Paliwanag ni Defensor, nakita niya raw mismo ang mga mensahe ng asawa ni Estrada na nakikigamit lang daw ng telepono habang nasa ibang bansa. Sa ngayon, wala pa raw nakakarating na verified information tungkol kina Guteza at Estrada sa Department of Justice. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Dulinar News Channel. Agad namang pumalag ang NBI sa mga pahayag ni Mike Defensor. Hindi raw totoo na sinaktan si John Paul Estrada at ang kanyang asawa bago sila ilipad palabas ng bansa gamit ang mga pekeng pasaporte. Tinawag ng NBI na unfounded at purely speculative ang mga alegasyon ni Defensor. Hinikayat din ito ang dating mambabatas na magpresenta ng ebidensya. Kumpirmado ng aming pagbisita sa Cebu ang tindi ng hagupit doon ng bagyong Ino at Uwan. Kumpirmado na rin ngayon ang maraming proyekto doon na nadiskubring substandard sa likod ng malalaking halaga na ginastos mula sa pera ng tao. Nagsimula na ang Independent Commission for Infrastructure o ICI sa imbestigasyon sa maanomalya o manong proyekto ng flood control sa Cebu. Isa-isang binisita ni ICI Special Advisor Rodolfo Azurin Jr. kahapon ang mga syudad na nasa listahan na may proyekto ng DPWH. Kabilang ang Talisay City, Cebu City at maging bayan ng Compostela sa masusing ininspeksyon ni Azurin. Sa mga dokumentong aming nakalap sa pagpunta ng Cebu, kabilang ang mga bayan ng Compostela at Liloan sa listahan ng mga lugar na sobrang nakaranas ng matinding pagbaha. Ang mga residente hindi maitago ang ngit-ngit ng galit at pagkadismaya sa pinabayaan daw na proyekto na dapat ay makapipigil ng tubig ulan o baha sa kanilang lugar. Ito ang ipinagmamalaking flood control project sa Barangay Kutkot, Liloan sa Cebu, na siya ring sinasabi ngayon ng mga residente na punot dulo kung bakit nila naranasan ang trahedyang flash flood na kumitil ng 35 buhay. Sa litratong nakuha namin taong 2023 lamang nang inugurahan ang proyektong ito ni Congressman Duke Frasco mismo. 2 taon pa lang, ito na ang itsura ngayon ng flood control project. Sira at ang ibang bahagi tinangay na rin ng rumagasang baha. Si Loida na mahigit 44 na taon nang nakatira sa Barangay Kutkot. Aminado ngayon lang nangyari sa kanilang lugar ang napakalaking pagbaha tulad nito. Hindi tuloy maitago ang komento sa palpak umanong proyekto na inilagay sa kanilang lugar. Sana mas kanang gikuan jud nila ang mga project pa. Maraming buhay na nawala. Grabe na, sobra ng trauma ang nangyari sa amin. Ayaw na namin maulit-muli. Tikom naman ang bibig ng punong barangay sa sinasabing substandard na dike na dapat ay nagkontrol ng tubig ulan. Honestly, hindi ko talaga alam kasi first time na nangyari ito. My term started December 1, 2023. Kasi nag-ano talaga kami pag mag-coordinate yung contractor at DPWH, nag-check talaga kami. Pag may narinig kami na report, pinaabot namin talaga sa DPWH.
Ito ang flood control project na dapat sana'y magiging proteksyon para sa mga residente dito sa Barangay Kutkot at sa lahat ng bahaging ito kasama ang Liloan dito sa Cebu Province. Ngayon, 2023 pa lamang po ito inaugurated, ibig sabihin bago pa. Pero pagkatapos ang hagupit ng Super Typhoon Tino, eto at makikitang naguho. Kaya nga ang tubig mula sa ilog na ito ang siyang humambalos sa buong area ng Liloan na ikinamatay ng mahigit 30. Matuturing ba na substandard ang flood control project na ito? Kasama na po ito sa mga pinaiimbestigahan ngayon sa ICI. Sa dokumento na eksklusibo naming nakuha mula sa report ng Cebu 5th District ng DPWH, umaabot sa 150 million pesos ang nakalaang budget sa flood control project dito sa Liloan. Bukod pa dyan ang iba pang proyekto ng DPWH na milyon-milyon din ang pondo na nilaan sa kanilang lugar. Sinubukan rin namin kunin ang panig ni Mayor Alju Frasco sa isyong ito sa kanyang nasasakupan. Pero hindi muna daw siya magbibigay ng panayam hanggat hindi pa naiimbestigahan. Si Mayor Alju at si Congressman Duke Frasco ay magpinsang buo. Kapwa sila umalis ng bansa bago dumating ang matinding bagyo sa kanilang kinasasakupan kahit nakataas ang state of calamity sa kanilang lugar. Samantala, nagdepensa ng sarili si Compostela Mayor Felijur Juriquinho sa kanilang mga umalis ng bansa noong bagyo. Wala daw siyang nilabag na batas at ang kanyang biyahe ay naplano na bago pa raw ang pagtama ng masungit na panahon sa Compostela. Kumpleto kami sa kanang papers, may approval kami at saka yung schedule namin wala pang typhoon. November 1, ang typhoon November 3, hindi pa nakapasok sa PAR at wala pa. Yung pagkaalam ko ganun, bumalik ako at dito na ako pagka 5 sa 4:30, nandito na ako sa bayan ko. Ginawa ko na lahat. Sagot ni Governor Pam Baricuatro, they have really the option to cancel. Like one of the mayor that was supposed to be with them canceled the trip because of the impending typhoon. Right. And another thing that I was informed by the ILG, pag ang isang province pala under the state of calamity, they should not only ask the authority to travel from the governor but also from the secretary of the ILG. Ang Compostela ang may pinakamaraming bilang na ngayon ng nasawi sa Bagyong Tino, umabot na sa 37 na namatay. Ayon kay Mayor Quinio, wala naman daw problema ang proyekto ng DPWH sa kanilang bayan. At malaki pa nga raw naging tulong nito sa mga residente dahil napigilan ng dike umano ang paglalim ng baha. Dito sa bayan ko, wala namang flood control na damage. At saka yung flood control dito nga ginawa, labi na sa mga DPWH standard man. Gani, ang yung flood control nga ginawa nila, malaking tulong sa labi na barangay Kabadyangan. Kung wala pa yung flood control, tanak ko lahat na ma-wipe out yun ang mga residente doon. At sa ngayon, okay naman. Ang issue nga flood control rin sa bayan ko, wala namang problema. Sama ng loob naman ang sagot dito ng residente niyang si Shaky. Hindi raw totoo na maayos ang flood control project sa Compostela. Putol-putol daw ang gawa at hindi maayos. Ang problema dito sa Compostela, yung ginagawa ng yung gobyerno natin. Hindi tapos yung mga ginagawa nila. Makita naman yung dito, may dito. At saka doon wala na naman. Andon sa iba, mayroon na naman. May suhestyon din si Quinio sa ICI at mga kongresista para daw mas maging maayos ang mga project ng DPWH. Yang maganda yun, gusto namin yung kontraktor taga Compostela o taga Cebu o basta dito lang pagka may mangyari, makulit natin siya ang ano nangyari sa ginawa mo. May tao tayong mahabol ba sa nangyari. Makikita dito kung gaano kaputol-putol ang mga gawang dike. Kita rin ang mga nasira at gumuhong parte ng proyekto na una nang sinabi ni Governor Baricuatro na may mga substandard. When the flooding was happening, like bakit ganito? 26 billion yung nandito sa amin, bakit kami binabaha? We found some
evidence naman, but I'm not in a position to disclose right now. We just submitted a report to ICI and to NBI, the documents that we found here. Merong iba, wala man lang steel. It was just a orange pipe that was placed there. So, substandard. Pinapangako naman ng gobernadora ng Cebu na tututukan niya, katuwang ng ICI, ang lahat ng proyektong gagawin ng DPWH sa Cebu. Si Barry Cuatro ang bagong talagang chairman ng Regional Development Council sa Central Visayas. We were talking a while ago about kanya-kanyang flood control mitigation sa bawat municipality or town. But then, ang ipinagtataka din ninyo, and you were vocal about this, is the master plan dapat for Cebu. Yes. And what was that master plan about? 2019, JICA and Mega Cebu made a Metro Cebu flood control and drainage master plan. If you've seen in the news, Secretary Villar already earmarked 33 billion for that project, but it was never executed. That's why we asked the question, why did they not execute it when it could really help mitigate the flooding? This thing wouldn't have happened now had that project was pursued. At habang ikinakasana ng gobyerno ang flood control master plan sa Cebu, patuloy naman ang matinding pagsisiyasat ng ICI at LGU sa mga flood control project na di umano'y palpak at hindi sumunod sa standards ng DPWH. In an age dominated by smartphones, a group of kids in Davao City are turning to skies instead. Ang kanilang parents all out naman ang support sa kanilang unusual hobby. The details sa agenda report ni Edith Isidro ng Abante. Normal lang na tambay malapit sa airport ang mga plane spotter tulad ng Regional Mindanao Spotter o RMS. Pero ang kaibahan ng grupong Iskibi o Spotter Kabay, 13 anyos pababa lang edad ng mga miyembro nito. Bukod sa mga taga Davao, may mga miyembro na rin sila na mula Jinsan at Zamboanga. Kwento ni Chris Ern Galorio. Nagsimula ang kanyang hilig sa nakitang travel photos ng kanyang mga magulang. Ang 11 anyos na si Lepki Wong, pangarap maging piloto. Katunayan, may uniform na raw nga siya. Kasi gusto ko makatravel sa world. Kasi I like traveling man din. Pinag-ipunan niya ang lahat na binili niyang gamit, gaya ng kamera na umabot daw ng 50,000 pesos. Kumplito rin sa mga gamit ang ibang Iskibi spotters. At sa unang tingin, akalain mong kuha ng professional ang kanilang mga larawan. 3 lang daw sila noong simula na interesado sa mga dumarating na mga umalis ng mga aircraft. Pero ngayon, lumubo na sila sa higit 100. Nitong Nobyembre 15, agad nilang napansin ang historic arrival ng AirAsia aircraft na nakalipad mula matapos ang ilang buwan na pagtigil ng operasyon nito galing Cebu. Lingguhan ang pag-spot nila sa eroplano ng airport mula noong 2020. All-out support naman ang kanilang mga magulang na di pa karamihang hobby ng kanilang mga teenager. Si Nathan Rafael Castomero, hatid sundo pa ng kanyang ina. Isang magandang hobby raw ito ng approved ng mami at daddy dahil may halo itong physical patient at creativity. Para sa agenda, Edith Isidro, Abante, Davao City. Mga estudyante sa Metro Manila nagkilos protesta rin laban sa korupsyon. Susunod yan sa agenda.
Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Light naman ang southbound lane. Bukas na sa publiko ang burol ng yumaong Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Nagtipon-tipon ang mga pamilya, kaibigan at mga kasamahan ni JPE para magbigay ng kanilang respeto. Yan ang agenda report ni Hannah T. Live mula sa Makati. Hannah. Pinky, nagsimula pa kahapon ang public viewing ng mga labi ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile rito sa Makati. And from what we can see, the venue is actually filled with orange flowers and decorations along with pink and white accents. At ayon sa kanyang anak na si Katrina, orange is one of the favorites of former Senate President Juan Ponce Enrile. At ito raw yung paraan ng pamilya nila para maalala siya, including his love and support to the family. That's his favorite color. Yeah. Yeah, because he likes white, orange, and blue. Si Enrile na pumanaw noong November 13 matapos labanan ang pneumonia ay 101 years old. Pero ayon sa kanyang pamilya, may naitalang records sa Aglipayan Church sa Cagayan, ang probinsya kung saan ipinanganak si Enrile, na siya ay ipinanganak noong 1922, making him 103 years old. Ito raw ang kinikilalang edad ng kanyang pamilya. Nasa maayos na kalagayan naman daw ang pamilya Enrile matapos ang pagpanaw ng dating Senate President. We were already preparing for, as a family, for this eventuality, so it didn't really take us much time to set up. Actually, while he was still in the hospital, we were already anticipating. Of course, not wanting things to happen, but still being, sensible about everything. We did what we could to prepare. Nagpasalamat si Katrina sa lahat ng mga nagpaabot ng pakikiramay, kabilang ang mga naging kasamahan ng kanyang ama sa Kongreso at Palasyo. Kaninang hapon din, inaprubahan ng Senado ang isang Senate resolution para mag-express ng profound condolences sa pamilya Enrile. Mula 2008 hanggang 2013, naging Senate President ang dating mambabatas. First of all, thank you so much for the outpouring of support and all the beautiful memories that each colleague of my father has spoken about and written about in their social media and everywhere that we can read them. We are actually collating all of them and keeping it, and it's just to give us good memories of my father and how they knew him also. So far, mula lang dumating tayo rito, naabutan natin kaninang dumating si Energy Secretary Sharon Garin para makiramay. And among those who also came to pay their respects are former Executive Secretary Salvador Medialdea and Internet personality Hannah Pangilinan. Pinky, ang schedule ng public viewing ngayong araw ay hanggang alas 10 ng gabi, and tomorrow it starts at 11 a.m. until 10 p.m. din, at ang huling araw ng public viewing ay sa November 21 with the same schedule. At meron ding necrological service sa Senado at around 9 p.m. kung saan inaasahang dumalo ang lahat ng sitting senators sa Wednesday. Yan ang latest dito sa Makati. Balik sa iyo, Pinky. Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat ang live mula sa Makati. Libo-libong pulis ang ipinadala para bantayan ang kilos protesta ng INC. Hindi naman daw ito overkill ayon sa PNP. Narito ang agenda report ni Francis Folve. Nananatiling naka-full alert ang Philippine National Police kahit na sinabing naging generally peaceful ang unang araw ng anti-corruption rally ng Iglesia ni Cristo. Nagpaliwanag naman ng PNP sa umano'y kalituhan sa latag ng seguridad sa Quirino Grandstand.
Ayon sa Special Operations Division ng Directorate for Operations, miscommunication lang ang nangyari. Augmentation force daw ang mga pulis mula Region 4B at nagkamali ng napwestuhan sa kabila ng kanilang briefing. Pero hindi rin daw dapat na armado ang mga contingent ng Civil Disturbance Management. Tiniyak ng PNP na sa ikalawa at huling araw ng demonstrasyon ay wala ng armadong pulis na idideploy sa grandstand. Una nang nakiusap ang mga organizer ng peace rally na bawasan ang mga pulis sa venue. Nilinaw naman ng NCRPO na ang paghigpit ng seguridad sa paligid ng Malacanang Complex ay normal lang at bahagi ng kanilang security protocol. Ayon kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, wala silang nakalap na impormasyon na may rallyistang magtatangkang pumuslit sa Malacanang. Hindi rin daw overkill ang deployment ngayon para matiyak na hindi na mauulit ang gulo malapit sa palasyo katulad noong September 21 rally. Hindi naman po natin masasabing overkill, naghanda lang po tayo para maiwasan po natin yung inaasahang maaaring mangyaring katulad noong September 21. Ayaw na po natin mabigla tayo at magkaroon po tayo ng gulo. At kaya po yung mga sinasabi po nila, wala naman po tayong mga tanke na nandun. Ang nandun po natin is mga fire trucks at mga bus po ng mga PNP personnel. Wala mang banta ng personalidad o grupo na susugod sa palasyo, hindi raw papakampante ang pulisya. Hindi rin daw nag-lockdown ang anumang kampo ng pulisya kaugnay ng mga protesta. Samantala, nagsama-sama ang ilang religious leaders at ipinanalangin ang sandatahang lakas ng Pilipinas sa pagtataguyod ng konstitusyon at rule of law. Pinangunahan ito ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches at AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. mula sa panig ng Armed Forces. Kasama rin sa panalangin si Father Tony Flaviano ng Caritas Manila at kinatawan mula sa CBCP at Imam Council of the Philippines. Magkakasama nilang idinulog sa panalangin ang mga ingay sa politika at peace and order sa bansa. Para sa Agenda, Francis Polbe, Billionario News Channel. Nagprotesta rin ang mga kabataan sa Metro Manila ngayong International Students Day. Panawagan nila sugpuin na ang katiwalian sa pamahalaan. Ang detalye sa Agenda Report ni Paulo Barcelon live mula sa Katipunan Avenue sa Quezon City. Paulo, kumusta na ang sitwasyon nila? Corina, bumuhos ang malakas na ulan dito sa may area ng Katipunan, dahilan parang medyo bumagal ng kaunti o yung na-delay ng kaunti yung isinasagawa ngayong programa ng ilang mga estudyante na mula dun sa mga Katipunan Avenue School. So we're talking about UP Diliman, Miriam College at Ateneo de Manila University. Ramdam din kasi yung mga demonstrasyon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong National Students Day. Kanina naman pasado alas 2 ng hapon, nagprograma ang Student Council Alliance of the Philippines kasama si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, kung saan nagmarcha naman ang nasa lampas 100 estudyante mula Oblation papuntang Palma Hall. Kinabibilangan ito ng mga estudyante mula sa UST, FEU, National University, Ateneo, PUP, IRIS, Quezon City University at iba pang mga eskwelahan. Ani Sendanya at ng mga student activists, mahalaga ang papel ng mga kabataan sa pagpapahayag ng katotohanan sa mga nasa kapangyarihan dahil mga mag-aaral ang laging matatamaan kapag may mga issue ng katiwalian. Sila talaga yung pangunahing ninakawan nito mga flood control projects at pagnanakaw mula sa ating budget. Sa bawat piso na ninanakaw mula sa budget, yun ay bawat piso dapat para sa pag-aaral nila. Ilang taon, ilang panahon na po ang nakakalipas, pero hindi pa rin po sila nakukulong. Pero ang mga estudyante, patuloy pa rin po siya kaming nirerenta ng mga government officials. Naglunsad naman o rather nakisama rin sa protesta sa Palma Hall kanina ang P-pop group na Vision at nag-perform sila sa mga estudyante na nanonood kanina. Naglunsad naman Corina ang grupong Anak Bayan ng kilos protesta sa may Mendiola sa Maynila kaninang hapon bilang pakikiisa rin sa International Students Day. Bago nito, naglunsad din ang kaparehong aktibidad ng grupo sa iba't ibang lugar tulad sa San Fernando, Pampanga. Nag-anunsyo rin ang grupo ng mga student walkout sa mga colleges at universities sa Mindanao. Corina, balikan ko lang itong nangyayaring kilos protesta
nagpo-protesta dito sa may Katipunan Avenue, nasa 300 hanggang 400 estudyante ang pumunta dito sa may area ng Katipunan. Tapat ito ng isang simbahan, yung Santa Maria de la Estrada Parish, kung saan nagsagawa din sila ng kanilang programa at patuloy nga na nagsasagawa sila ng kanilang kilos protesta. Kaya sa mga motorista pong nanonood at nakikinig sa atin, ay asahan po ang moderate to heavy traffic situation kung kayo po ay papunta sa may area ng Commonwealth, at light to moderate naman kung manggagaling po kayo ng Commonwealth papunta naman sa may area ng Boni o yung ibang mga area po dito sa may kahabahan ng C5. Balik sa iyo, Corina. Hanggang anong oras daw sila dyan, Paulo? Well, kanina, batay sa mga organizers, Corina, ang initial program nila was up until 7:30 in the evening. Pero dahil nga umulan, ay either kung mapapabilis man yan o mapapabagal man yan, depende yan sa magiging pacing ng kanilang programa. Medyo marami-rami kasi itong mga estudyante, Corina. We're talking about the 3 schools na nag-converge bago magsimula ang ating newscast. Kung kaya nagpapatuloy pa rin yung kanilang demonstrasyon, hinahimok nila yung mga motorista dito na bumusina kontra katiwalian, at ramdam mo yung energy talaga ng mga estudyanteng nagpo-protesta dito sa may area ng Katipunan. Corina. Okay, maraming salamat, Paulo Barcelon. Nag-uulat ng live mula sa Katipunan Avenue sa Quezon City. Ang galit ng mga Pinoy sa flood control scandal. Nakarating na sa Paris, France. Ang kanilang sigaw, Marcos resign. Narito ang agenda report ng ating Europe correspondent, Dick Villanueva. Nagsagawa din ng kilos protesta ang ilang kababayan natin sa Paris upang ipanawagan ang pagbibitiw ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi nila alintana ang lamig ng panahon na sinabayan ng pag-ambon na ginanap ilang metro lang sa paanan ng Eiffel Tower. Hindi pa rin natatablan kung ang isisigaw natin ay Marcos resign. Yang Marcos resign, papalitan natin ng Aus Marcos. Sana. Naglabas sila ng saloobin sa nangyayaring talamak na korupsyon sa Pilipinas at ang mga dinadanas na kalamidad ng ating mga kababayan. Para sa taong bayan, naglalaban namin, Marcos resign! Marcos resign! Maawa ka naman sa taong bayan. Obvious naman, nakikita na lahat ng nangyayari sa atin, corruption. Kung walang Saldico, walang Romualdez, at walang Marcos, sana ay magandang takbo ng ating bansang Pilipinas. Aus Marcos para sa tuluyang ikauunlad ng bayan. Marcos resign! Bakit? Hindi na po niya kayang mamuno. Tingnan na nangyayari sa Pilipinas, yung mali ginagawang tama, yung tama nagiging mali. Una-una, dahil nakita ko yung nangyari sa Cebu na maraming namatay, na isa lang ang dahilan na yan, dahil sa flood control. Kaya kailangan managot ang gobyerno sa ginawa nilang panguburakot. May handog pa sila ng cupcake kay PBBM. Pero matapos tanggalin ang kanyang larawang nakatusok dito, ay kinagat at tinapakan ito ng mga nagpuprotesta. Kahit konti lang ang dumating sa nasabing Aus Marcos rally, ang mahalaga daw ay maiparating nila ang kanilang mga hinaing laban sa administrasyon. Sa isinagawang kilos protesta, iisa lang ang sigaw ng ating mga kababayan, ang bumaba sa pwesto si BBM. Para sa agenda, Dick Villanueva, Billionaire News Channel, Paris, France. The French capital officially welcomes the festive season. Binuksan na ang Christmas lighting sa iconic Champs-Élysées ng Paris. First day pa lang, dinubog ng mga turista ang sikat na avenue. To get the glimpse, of course, of the holiday display, the illuminations will take place every night until the 4th of January next year. Tom Cruise and Debbie Allen show off their moves sa dance floor. Susunod sa agenda.
Isa pang traffic check ngayong Monday rush hour sa EDSA White Plains kung saan ginaganap ang anti-corruption rally. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Dapat mas maging aktibo ang mga LGU sa pangangasiwa ng flood control projects ayon sa mga senador. Mahalaga raw na alam ng mga lokal na opisyal ang mga itinatayong proyekto sa kani-kanilang lugar. Yan ang agenda report ni Hannah T. Ipinapanawagan sa Senado na ma-involve ang Regional Development Council sa pagkasa ng government projects, partikular ang sa flood control. Ang council na ito, binubuo ng LGU ng isang lugar kasama ang regional offices ng mga ahensya gaya ng sa DPWH. In a perfect world, doon dapat pinag-uusapan ng pamamalakad sa flood control projects ng mga probinsya, ani Senate Finance Committee Chair Win Gatchalian. Pero hindi ito naisasagawa ng maayos, kasunod ng mga naglitawang corruption issue sa flood control mess. Sabi ni Senator Jinggoy Estrada, dapat sa simula pa lang ng pag-amend sa flood control projects ng mga mambabatas, may participation ng LGUs para maiwasang makabuo ng ghost projects. Sino ba ang mga mastermind ng mga ghost projects? Di ba yung mga engineers dyan sa mga DPWH? Hindi naman mga senador, hindi naman mga congressman Isa si Estrada sa mga akusado pagdating sa di umano'y pagtanggap ng kickback sa infra projects. Ayon sa testimonies ng ilang dating DPWH engineers, kasama rin si dating USEC Roberto Bernardo. Pero itinanggi ito ni Estrada at naniniwala siyang malinis ang konsensya niya. Sabi rin ng senador, ilan daw sa mayors hindi alam na meron namang flood control projects na ikinasa sa sarili nilang bayan. Parang sa Quezon City na rinig ko na si Mayor Joy Belmonte hindi niya alam na meron ganitong klaseng project na flood control project sa kanyang kinasasakupan. Dapat talaga na bilang isang mayor, bilang isang governor, bilang isang local chief executive, alam nila kung ano nangyayari sa sarili nilang bayan o sarili nilang probinsya. Hindi yung nabubulagaan na lang sila. Bakit meron palang flood control project? Ibinunyag na dati ni Mayor Joy Belmonte na dose-dose ng flood control projects ang tila hindi na coordinate sa Quezon City government. Sinegundahan naman ni Gatchalian ang pahayag ni Estrada dahil less than 30% lang daw ang napopondohan sa national budget pagdating sa projects na isinusulong ng regional development councils. Anya, LGUs din naman ang nangangailangang sumagot sakaling may lapses sa mga proyekto dahil area of responsibility nila ang kanilang sari-sariling lugar. Sa taong 2026, hindi pinayagan ng Kongreso magkaroon ng flood control projects sa national budget. Una nang inilantad sa ilang congressional investigation na tila wala namang engineering plan ng mga proyekto, kundi financial plan lang, kaya hindi epektibo o ghost naman ang ilang flood control project. Gusto na itong wastuin ng DPWH ngayon, kabilang ang iba pang mga ahensya. Para sa agenda, Hannah T, Billionaire News Channel. Nanumpa na bilang Acting Justice Secretary si dating DOJ Officer in Charge Frederick Vida sa opisina ni Pangulong Bongbong Marcos. Mas malawak na ngayon ang saklaw ng kanyang pamumuno. Yan ang agenda report ni Elijah Bonzo. November 30 nang isapubliko ni Frederick Vida ang balitang inappoint siya ng Pangulo sa kanyang posisyon. Oktubre ng pangalanan bilang OIC si Vida matapos italaga bilang bagong ombudsman si dating Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla. Ayon sa EO number 292 or the Administrative Code of 1987, may kapangyarihan ang Pangulo na magbigay ng pansamantalang posisyon at pwede lamang hawakan ito ng di hihigit sa 1 taon. Bilang Acting Justice Secretary, mas malawak na rin ang kapangyarihan ni Vida kumpara sa pagkaka-OIC. Ayon sa CSC, pwera na lamang kung may inindikang limitasyon ang posisyon ni Vida bilang Acting Secretary. May kapasidad itong gumawa ng independent judgments and decisions at hindi nakakulong sa administrative tasks. Bago maging OIC ng DOJ, na-appoint muna si Vida noong January 2023 bilang Assistant Secretary at Undersecretary 9 na buwan makalipas. Nasaksihan ng termino ni Vida bilang OIC ang paggulong na investigasyon sa missing sabongeros, flood control scandal maging ang pagputok ng umunoy arrest warrant ng ICC laban kay Senador Bato de la Rosa. Para sa agenda, Elijah Bonzo, Billionaire News Channel. Overseas, sarado ang at least 5 schools in New Zealand after asbestos was discovered in children's play sand products.
Reports say ni-recall na ang mga naturang produkto, more than 120 schools are also concerned and have contacted the government for help. Parents of affected students can't help but worry. It's a little bit worrying because it's asbestos, but I'm just hoping it's, minor. But yeah, no, I don't really know what's going on, to be honest. I thought asbestos was long gone. Asbestos is a prohibited substance in New Zealand that can cause several types of cancer when its fibers are inhaled or ingested. U.S. President Donald Trump calls on House Republicans to vote for the release of files related to late sex offender Jeffrey Epstein. Sa post sa X, giniit ni Trump na he has nothing to hide. It's time na rin daw to move on from what he called Democrat hoax perpetrated by radical left lunatics. While Trump and Epstein were photographed together decades ago, the president has said that they fell out before Epstein's convictions. Pina-investigate din ni Trump sa DOJ ang umano'y ties ng ilagay Democrats kay Epstein. Hindi lang pang-acting but dancers din ang Hollywood superstar na si Tom Cruise. Tom hit the dance floor with Debbie Allen a day before they were set to receive their honors at 2025 Governor's Awards. Sa video ng actor at choreographer na si Brandon O'Neill, kitang hataw na hataw ang pair at the party, hosted by Debbie Allen Dance Academy in Los Angeles. Bukod kina Tom at Debbie, Dolly Parton and production designer Wim Thomas will also receive their honorary Oscars. Go, Mateo. Yes, madam. Simulan mo na, susunod okay, kami. dance daw. 6, 7. Ayaw mo gawin? Hindi ko maintindihan lang. kasi. 6, 7. Dali naman yun lang. 6, 7. May balikat din. Dapat may konting ganun din. May ganun. 6, 7. I do not understand what it is. Still. Oo. Pero masaya naman na nagiging tahimik, payapa ang ating mga itong nakaraang 2 araw na protesta. Safe. Kesa yung huling beses, hindi ba nagkaanuhan doon? Sa Maynila. Nagkarayot, may nasaktan. So maganda naman ito. And that's one thing that I have to say about the Iglesia ni Cristo rallies. Disiplinado sila. Peaceful sila. Organized. Oo. At saka parang nagkakasundo sila sa kanilang messaging na talagang laban ito sa korupsyon and for accountability. At wala silang binabanggit ng mga pangalan. Oo. So yun naman ang maganda. Kaya tama rin sinabi ni Ka Edwil na wag nang pilitin na kami ay bahagi ng destabilization. Hindi ba? Yun naman ang kanilang mensahe. So congratulations to the Iglesia. Up to tomorrow. One more day. So you might want to greet Willard. Yes. Wala kayong dalawa Happy dito. birthday Yung pa rin you. Ito naman yung Happy surprise ba ako? birthday. Lalabas mo dyan. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Magaling kumanta. 6, 7. Parang tama. Hindi, si Mateo, magaling din kumanta. Hindi ko alam. May album niya si Alam mo. Mateo. Alam mo, ang gusto niyang kinakanta, yung kinakanta ng matatanda. How do you remember? Okay. Of course, I remember. Ano yung kinakanta ng mata? I forgot na. Willard, happy birthday! What's your Christmas wish? Birthday wish. Birthday wish. Sabi ko nga kahapon kay Pinks, sana bumuti na yung bansa para wala nang reason para makancel yung birthday leave. Kasi na-cancel yung birthday leave Oo nga, kahapon. pinagtrabaho ka tuloy bigla. Oo nga, pero anyway, masaya naman. Lalo pagkatapos ng first birthday ng anak ko. Happy birthday, baby. Kasabay ko mag-birthday Ma'am, ka. we're also coming out with Agenda Hard Truths this coming Wednesday. So yung first episode po natin called Cebu. Ano yung title namin? Nalimutan ko. Cry for Justice. Cry for Justice. Congratulations. Yeah, We'll so be on the watching agenda, that. Hard Truths this coming Wednesday po. What time? The time will be determined We'll on the get back social to media you accounts. tomorrow. 8 p.m. 8 p.m. Our Okay, after On very Point. good Very good. floor director just... What's his name?
Brother. Brother. 8 p.m. po. Sino si Droy? Pride for Justice. Brother. All right, guys. Brother. It's 38 days to go before Christmas. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. Sorry. Pasensya na, ma'am. Nasanay lang po ako. Nasanay. Ako naman po si Mateo Guinicelli. Tanga lang po. Okay. At ako si Corina Sanchez Rojas. At kami ay wala sa Liloan, Cebu. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.